O ano na? Tsikahan na naman tayo. Ano na guys? Hoy, ngayon na, naligo ako ngayon guys, pero malamig lang talaga. So ito yung hair ko talaga. Buta na po ko guys. So ito yung hair ko. Pero kasi sobrang lamig guys. Magkalo muna ako guys, ha? Sobrang lamig kasi guys eh. Pasensyahan nyo na. Alam mo, I'm very happy na bumibili ako ng ganito. Super. Kasi helpful talaga siya. Basa pa kasi yung buhok ko kanina ba. Tapos ngayon parang lumalamig na baka magkasakit ako. Pag dito kasi, pag hindi na siya nalamigan, gusto mo ng ano? First, of course, alcohol. Ay, yan, very good. Thank you so much. Disinfectant. Polita Lava 13. Malamig, sobra alma, my God. So mga kababayan, if you want a premium alcohol, you can just purchase it doon. Maglaba kayo sa laundry and water station sa Lacson Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Polita Lava 13. Ang ganda. O, diba? O mga taga Bacolod, alam niyo na kung saan kayo magpalaba. Ganda ng alcohol na to. Sobrang ganda. Yan. Tapos, oh shit. Wala na dito, animal. Yung naiwan ko sa isang bag ko. Hand cream. Kailangan yan. Kasi yung kamay Oo, kasi yung kamay natin is very masarap yan. Sarap naman, pero masasarap pa rin yung sebo kayo. Oo. Guys, ito yung namin. Mango, dried mango. Yes, hindi pa ako nakapagupit, guys. So, sorry na lang. Dried mango, guys, from Cebu. This way, it feels like more secure. Hindi siya masyadong mainit. Ay, malamig. Hoy, kay Johnny to. Alam mo, kay Johnny to. Grabe yung pilihan mo. Kung streaming mo yan. Oo. Ano siya, yung parang, madali siya masakit. Ma'am Myrtle Baguio, I have no idea. I'm not privy to that information, ma'am. Wala pa Ate Bing, kaya wala ko yung time. I'm using Dr. Organic with vitamin E lip balm. It's for hydrating and protection sa lips, guys. You should get this. Dr. Organic. It's just it has SPF 15, vitamin E, and then ganda. Yes, ang ganda ng parka na ginagamit ko ngayon. It's actually from Daily Paper.
Hello, Ma Josie from Singapore. Kamusta po kayo? Mm-mm. The balita po is that, yun nga po, nagpagupit na po daw siya. Wala kasi kaming interview guys kasi meron kasi activities or prior commitments. Hello, Bethay Salazar. Watching from Hong Kong. Alam, Skyler, I am not privy to that information. Yes, MZ. That's true. Hello po from Bulacan. Kamusta po kayong lahat? No, I am with Wonder with Jenny. Mga kababayan. March, next month. Masarap, diba? Ano matamis? Pampaubo to lalo. Kaya nga. Pero iba yung may iba ka. Gusto ko ng sweets. Talaga? Di ko. Kasi bang, dry kay bang. Di ko ganahan og sweets kaya masakit akong tilao. Yes, Rika Visto, yes. Sa March pa lagi, oy. Ay, bakbaka na puntaan ni guys. Marami kang dating. Ha? Ako marami, diba? Gamay na siguro karon, oy.
Mia Mia, regards to si Mia Mia ni mo gang. Hi, Maring. Kumusta? Watching from Cagayan, Leonora Halasan, Kibali lugar, naka sa Cagayan, Chada lugar. Hi, Eleanor. May sunog, guys. Parang may sunog, guys. Hello, Hazel Frias, Eileen Wabe, shout out from Nabuntoran, Davao de Oro. Hello po. Evelyn Gomez, hello, hello, hello. Yes. Ayan. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Today po, ay, nabalik na po siya. Amo tuyok na rin na, di pa anak dito, libot. Taga-akay ka sa to, Dang? Zamboanga? Okay. Susiton, hello po, from Hong Kong. Ako, sa Lucena City na dito base. Oh. May Lucena City. Kuan, South Park. Papuntang kuan ba? Batangas? Lagi Lucena, no? Ano? Magian na siya sa mga muadto og sakit ng isa ka Bisaya gani na ay English ba na ay aswang. Si Kihor? Ay, sana. Dili, kanang sige ko nagdadaot man. Kasi aso gani. Kana bang ito ganito oy kanang Mga daot? aswang gani aswang. Kalimutan ko sa lugar niya. Saan mo eh? Ako ka ba? Uy, di ba na lang pinasiki ko na. Si- Kanang mga babarang? Mangbara. Oo. Waray ko na mangbara nito. Ako ka ba? Ako na ba lang si Kihor sa unang bata pa ako? Tapos, Bicol. Bicol din ang kuan? Lene Robredo? Na ay, Bicol di ba na yan siya? ba ang, ano? Mayor ba na siya sa Bicol? Basta diha nga magian na ako ang Bicol. Ako ka ba? Na-play sa Bicol nga ako ng aswang. Ano po na ito na noon na. Ako ka ba? I've never been there, kana na lugar. Actually, no, murag, mas dagan pa kong na-explore na European countries kaysa sa Pilipinas. Wag kayo kaadtog Baguio, wa pa ko kaadtog Bohol. Wa pa ko kaadtog Palawan. Nindot na ako lugar. Pagtaga dito mo nagdaan ako mas ano pa sa ibang lugar. Oh, correct. Excited ko sa tuwan. Kasi sa lino, karang statement na gisabi nila na we are tourists to our own country. Correct gid na siya. At tinuod lang. Correct. I'm from Hinatuan, Surigao del Sur. Kamusta mo diha mga taga Surigao? I'm very sorry for what happened to you guys. Know that, you know, most likely our national government really did not give any attention sa inyong lahat, even though na dyan man talaga sa Naga ba? Sa Naga pala si Mayor Lenny di ay. Dihat na nga yung agim na sa mga. Layo pa na siya tayo. Pero agim pa din sa Going back guys, na ang national government did not really give Kapis, Oo, kapis. Sabi niya, sabi ni Nov Girling, kapis matingali ng mga wakwak. Oh, yeah. Ay. Oo. Pero taga sa buwang na, Jimmy. Oo. Ako ka nalahi pa na different. Yung bata pa ko nihawa ko sa mga probinsya. Ano naman? Manila ko. Ako na mga 16. 16 ang mong edad? Nagbulakbol ka? Wala, nihawa na ko sa buwan. Ako baga nag-independent na ka. So, syempre, You wanted to explore somewhere. Wa ka na hadlok. Na kayo mga relatives na dito. na. So, niadto kasi mo relatives. Wala, nagtrabaho ko ato. Para bali yung student. Mo. 16 years old. Dito nag-start. Tapos wala ko ulit sa mga. No? Gano. What brought you here pala? If you mind me asking, Lef. Hi, Lef. Long time Thank ago, you. that was like 2006. Yung ex ko ay Dutch. Mo nakaanik ka din. Nagkita mo sa Philippines. I see. Okay. Lahi gitag pathway. Lahi gitag pathway diri no kay. Correct. Sa mo nagiingon na life is so unpredictable that you know before you know it ang plano sa Ginoo sa ato mas dako pa gid sa atong plans. Probably you had plans already in the Philippines ba na kanang you want to build a career ganito ganyan, then unexpectedly
nag-cross path mo sa imong ex, and then that led you here, and then eventually, to this very moment na naglingkod na ka sa Duterte Street, and so everything really is a history mo nang we need to be very strong to traverse the complexity of life. Kaya ako, I never also really expected na makaabot ko sa Netherlands because I'm in content naman ko sa akong life before when I was still working. After finishing my first degree, wa pa ko ni-graduate, na ko yung job nag-offer na padong sa Cebu, and then that's why the farthest yun na layo ko sa akong parents was when I was still residing in Cebu back then. Kaya dili makay ko sa bata pa ko pag malayo ko sa akong mama, mahilap gid ko sa una. Yung anak ko kakuan, kadang close ko sa una sa akong parents, but until eventually I felt na okay, I need to spread my wings slowly, and then nagpuyo ko sa Cebu, and then nagtrabaho ko sa Cebu, and then kanib ito na opportunity na ako no, kay na makaskwela ko diri kay I just really didn't took it as seriously as other people would have, taken it. Kaya nga ko, okay, na opportunity, sabi ng amo ko before, sa company na maghatag kong opportunity para mag-eskwela, ganito, ganyan. Kung sa may mong gusto may tabo, so na-apply ko. And then, wagi ko nagka-problema gang mga exams and everything, napasar ginako tanan. So, I thought it was God telling na you are meant to be where I was, or where I am right now. Kaya wag magi ko, I never nangarap na mag-abroad. All of a sudden, na offer lang sa ako or whatnot, ganito, ganyan. And then, I took it, I applied, and then eventually, yatakan ko opportunity na dawat ko sa university diri with my foreign diploma, and then nahurag ko lang anong kuha nino, and then wag ko gilisod-lisod, actually wag ko nagbana sa akong mga kuan. Exactly, ana gid siya. Ako nagbana sa akong mga friends sa Mulakaw nako, ana only few friends until niabot ko diri katong sa pag-exam na ko sa IELTS gang, pag kay ko nag-review mga 3 days na guro ko nagkuan, nag-self-study, ato ko sa review center nya. At nga sila kay ngano na exam na dayon ko kay kinahanglan naman sa school ko, bahala na oy. Murag na mahala na lang ko basta bahala na si Batman unsa magay resulta kay it wasn't really my intention to go abroad kasi nga layo ko ana-ana kasi here it's not like booking a Cebu Pacific or Philippine Airlines ticket no adto na rin ka sa Kuadol or magkukalyong baka da or what not, di ba? Overnight na din ko sa Butuan from Cebu. But here maguna-una pa lang ko gang namuli kong Pilipinas, ginuo ko mo na almost 20 hours na biyahe kahapoy kaanya. Maglingkod pa ka sa airplane niya, makatapad pa ka ng samukan kaayo or whatever, at kabalo, di ba? Or dili makigstorya na maboard na lang ka. Sakit pagid ka sulod, di pagid ka ka-afford, di pagid ta ka-afford og business class. So mag-anak kita dito sa kuan, ana, kinuo ko Lord. Pero worth it yung mga struggles na pinagdaan. Bitaw, honestly, wagi ko na expect ba na. Bitaw na ako pag-graduate na ako diri yan ako sa akong self ba, kung sakit purpose ni God na anong gipaabot ko diri niya sa Netherlands ba, because I'm very grateful na nakaabot ko diri even though it's not really what my heart's desired before. Pero I took it because the opportunity was present. And then, all of a sudden, I found myself in the middle of what seemed to be a political development para sa atong country ba. And the only difference nga nung niabot ko to where I am right now as Alvin and Tourism is my decision to show up on that very day, March 12. Birthday pag sa akong mama. No, March 12. Mo hindi ako kalimot ana. I really decided to show up diri in front of the ICC court, and the rest was history. Really, nakipagstorya sa mga kuan, sa mga reporter, and then I just said what I feel really was reality na being a Mindanaoan, I know what we are fighting for and not between everything. So that's why na wala ko'y I don't know what's happening to the so daw sabi niya willing ako Karon na natin mga dilawan. ng kabataan. Or dilawan na. Ha? Wala nang dilawan, di ba? Naagyan po sila, sabi nga ni Risa Hontiveros, Wala yung buka. she is willing to run for presidency if the United Opposition will choose her. So, unsa man ang United Opposition, kakamping, dilawan, liberal, mga unsa na lang siya, violet, unsa na lang ilang mapolar and everything. One thing
will be certain na padong yapon na sila sa Enidoro. They cannot really beat VP Inday. Nobody else will be able to beat VP. Mabita na gusto nila i-impeach kaya di nila kaya o kanang labanan na fairly and squarely. Although, Alam ko Lucena, pero Marcos yung iba na kilala ko. oh, pero ang Kaya ako, hindi masyado si VP sa Lucena. let's accept the fact na probably sa North, di na siya sa kay VP Inday. Let's just say, no, we don't know. Pero pag abot sa Visayas, Mindanao, so man mo na pag-penetrate na, for example, karon. Pero yung iba, mga tahimik lang. Oh, masabi ko talaga karon, it's a perfect example to cite ang nangyari sa Iligan City and Surigao del Sur. Na hapakan sila ng bagyo na, sorry yung Tagalog ko kasi is mahina. Kailangan ko nyo kasi talaga ito maintindihan, guys. Naapektuhan sila ng bagyo. Grabe, devastating kaya nahitabo sa ila and everything because of course, the product of mining, the product of whatever corrupt practices, ganito, ganyan, blah, blah, blah. The national government did not even intervene. Nakabalo magyud ka, nagabi man. Yung nakita mo sa news, hindi man siya masyadong na mainstream na ganun talaga ang nangyari sa kanila. In the same way, nung pumunta kami doon sa Negros, nung naapektuhan din sila ng bagyo, na-shock yun ko gang pagkakita na ko. It's not even in the news na gibalita yung na to. Boulders, dako kay gabi affected talaga yung mga taga Negros ba sa nangyari, pero ang pinakaunang national public official na pumunta doon si VP Inday, pangalawa si Senator Robin Padilla, pangatlo na si BBM na pumunta doon. Tanaw-tanaw siya and everything na pero kani ba di mo if I were the president of the Republic of the Philippines, di na ako makatulog. Kung kabalo ko sa forecast na it's already padong na ang bagyo, dapat wa pa lang na-land ang bagyo, prepared ng people on the ground, di ba? That's why kay PRRD before, wa tayo makabalo na may nangamate or what not, it's because ang mga tao prepared na. But now it's so different. It's so different talaga. Kaya naano sila na nasa isip nila palagi ngayon, mas finocus pa nila ang impeachment proceedings against VP impeachment complaints against VP Inday. Pag let's say for example declare ng insufficiency in substance doon sa impeachment complaint kay Pangulong Marcos kasi gusto nila mas importante sa kanila ang mga political activities rather than actually giving the service talaga doon sa mga tao na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng presensya ng gobyerno na pinamumunuan ni PBBM. Ano bang magawin atin na ordinaryong tao tayo, mga vlogger and everything. Let's say we are influencer. We also have a voice in the spectrum of the social media platforms. Pero to the extent, what we can do is really to amplify their voices or make it known to the people what's happening. Pero in as far as help is concerned, wala man tayong mabigay. Di man tayo mga bilyonaryo. Wala man tayong mga mali-malita na pera or something na pwede natin ipadala. Di ba? Just like them, we also feel helpless. Kaya nga ako, hindi ako natatakot na ngayon na kahit sino pa yung kausapin ko, yung babae, nagbisikleta siya, naglingo-lingo siya sa atin kasi nagsupport na kay PBB. Anak ko na, anak po ko sa iya ha. Naglingo-lingo man siya. Kung ako'y labot sa imugang, naglingo-lingo ka. Bisan pag mga international media, karon 23, daghan man yun na. Siyempre, daghan man yun na dito. Kaya siyempre, it's the trial that leaders all over the world are watching. Because even the manner that PRRD is brought to the custody of ICC is highly questionable. They did not even care at all ang ICC. Mao man ang punto de vista diha mga kababayan. So they don't want the ordinary Filipino to say these things kay is completely contradicting their narrative na si PRRD is criminal, si PRRD is ganyan. Wala pang confirmed na charges against him. He is supposed to enjoy the presumption of innocence. But, of course, they don't want an ordinary person like me to say that kasi nga maloka sila, mahibalaan ng buong mundo. Kaya ang ginagawa nila, narrative na naman, narratibong ganito, ganyan. Hindi ako papayag. Mas mabuti pa na, at least in my lifetime, I did something as a Filipino ba to fight for my country. Kasi PRRD, di ba yan na dapat mudagan? Hindi mo yan siya dapat tatakbo sa pagka-presidente. Pero sinabihan ng mga tao, hindi, kailangan talaga, di ba? Ang mga tao, akala ko talaga hindi na siya tatakbo, di ba? Kasi hindi mo siya nag-file.
Pero pag-decide, pwede pala mag-substitute. O, ngayon, naloka silang lahat. Hindi nila in-expect na ang Pilipino na galing sa Mindanao, kaya palang magpatakbo ng buong bansa. Iisip ko siguro nila, sino ba itong probinsyano na to piling na magpatakbo ng buong bansa? Hindi pa natatakot sa elite. Mga elitista, hindi natatakot sa oligarch. Siya lang nagpabayad sa mga oligarch. ABS-CBN, hindi ka pala nagbabayad. O, tingnan mo, nawalan ka ng prangkisa. PAL, Philippine Airlines, hindi ka pala nagbabayad ng Jumo. Nagbayad ka na naman. Ora-orada, pwede ka pala magbayad ng mga bilyon-bilyon. Mga tobacco, mga whatsoever, mga gaya. Sinusyutan ba yan? Ang may-ari yan, hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Basta, mga business individuals na nagbayad sa tobacco, something chuchu. Mga taxes, o nabayaran pa din. O, yung hulog bala, ay laglag bala sa NAIA, airport. Problema, pag sabi niya, mag-stop ka or hindi, o na-stop lahat. Ngayon, balik na naman. Grabe, nindot kayo ito sa una. Nindot kayo to sa una. Grabe ka kuan. Nakita mga abroad. Hmm. Ikuan ka, i-upload. I-offload ka tungkod sa mga, magbayad ka. Grabe, ang laki ng bayaran. Oo. Yan yung punto. Siyempre, mag-upload ka nga, di ba? Meron sabi nila na i-impeach si Lenny Robredo before. Sinabi niya, hindi, ihinto nyo yan. Hinto. Kasi si PRRD, meron kasi siyang political will. Alam niya, ano ang para sa bayan, ano ang importante. Kasi kung nag-impeachment na naman, affected na naman yung, ano natin, Philippines, parang, ang tawag dyan, Philippine economy. Kasi wala na, hindi stable yung political natin eh. So, baka ang mga investors, sasabihin na naman nila, ay hindi ba yung stable dyan, ay hindi natin mag-invest dyan. Kasi baka, mayroong mga political chucho dyan, ang ending, mawatan ang pera natin. Ang dami na nga nawatan ang pera doon sa Kapa. Ang mga kung ano-ano pa yung mga investment something, di ba? So yan yung punto de vista dyan, mga kababayan. Tingnan nyo, pag hindi yan ma-impeach si VP Inday ngayong taon na to, if they will not succeed in their plans, with their plans na i-remove si VP Inday sa political landscape, ang mangyayari niyan, next year, mga kababayan, pustaan pa tayo, magsisilipat na yan ng ibang parlor. Ang mga ngayon, mga against kuno kay Duterte ngayon. Next year, maglipat na yan ng kabilang parlor ang lahat. Because they want to save their political, and that's the problem with our country. When all are for good governance, but they are definitely for political convenience, for sustainability of their supposed power, and to remain relevant in their respective places. Yan yung problema, mga kababayan. Kaya tandaan nyo yung mga taong pipirma. If ever pupunta yan, ma-endorse yan sa plenary yung impeachment complaint ni VP Inday, tandaan nyo yan. Pinost ko na, nakapin pa yung mga pumirma last year para malaman natin ano yung benchmarking, sino yung nagpirma. Kasi meron naman ibang doon na hindi na nanalo. Yung mga taong tatakbo ngayong upcoming 2028, mga re-electionists yan, most of them are going to be re-electionists of their own of your own respective towns. Tignan nyo yan, mga kababayan. Oo. Yan. Ako, sabihan ko talaga yan ng mga reporter niyan. Oh, bakit kayo sinasabi nyo na crimes against humanity si PRRD? Iniisip nyo na pinatay niya lang niya lahat ng mga alleged individuals because of the war on drugs. Oh, paano pala yung mga taong nailigtas niya? Milyon-milyong mga Pilipino nag-surrender, mga addicts, sa mga ganito-ganyan. Which right now, mabuti na yung buhay niya, yung mga family na they are very grateful for doon sa tinatawag na balik buhay or parang na, tawag dyan, Gang? Yung parang, for example, addict ka. Tapos, na-contain mo yung pagka-addikan mo. Ha? Na-detoxify ka, oo. Tapos, pagkatapos na nagbagong buhay ka na and everything. So, the family are so grateful kasi na-save yung mga family members sila ng mga addict na mawala yung nasira yung buhay, di ba? Oh, di ba? So
bumalik nung Bumalik na naman ngayon. BBM. Mayroon na naman gumaganyan yung mata. Meron yung mga babig, gumaganyan-ganyan yung mga bibig kasi naman na. Ano bang gagawin yan? Bakit hindi nila tinignan yan? Kaya nga sinabi ni President Duterte, I care for human lives. You care for human rights. O, di ba? O. O, na-rehab. Yan yung terminology pala. Nare-rehab yung mga tao kasi they want to, PRRD want to save them. O, ano yan? Bakit hindi yan sinasabi? Bakit hindi yan tinatopic mga kababayan? O, bakit ginagawang santo ang nangyari kay Kian de los Santos na the perpetrators who actually killed Kian in the process were right now in jail. So to characterize it as an isolated case is perfectly correct. Kasi yung mga pumatay sa kanya nabilanggo man. So ibig sabihin, gumagana talaga yung ating justice system. So bakit siya naging santo na ngayon? Ginoo ko, Lord. Yan yung, hindi ko magets ba? An ordinary individual, you ask anyone right now kung ano ang na-miss nila during the Duterte administration and this administration. Number one talaga yung safety and security. So that's why everybody wants peace and order. Kasi ngayon mga kababayan, can you imagine? Somebody owns an RPG for an attempt to kill or assassinate a mayor. Mag-RPG yung gagang? Saan ni siya? So, grabe na. Kasi tawag nakadula na ka ng dula na saan na siya? Uy, ka ng city. GTA Vice City? O nakadula na ka na before? Do you know that game? Parang GTA Vice City. Kasi yung GTA Vice City, before, nalalaro ko yan. Parang tao ka yan, pupunta ka sa isang lugar, tapos then you can wreak havoc or whatnot, or you can do a quest, ganito, ganyan, to succeed to a different level. Doon, ang taong RPG, inaano niya yung mga bagay-bagay, o ganito, ganyan, para maging kriminal. Yun ang nangyari. In-RPG yung, hindi pa, RPG, gaanak gang, ginoo ko. Magaling, buto ang sakyanan. Ibig sabihin, yung mayor na yon, meron pa siyang role sa kanyang bayan. Oh. Tapos ngayon, pag magsuporta ka kay PRRD, sabihan ka, double agent ka. Kala mo naman, kasi nagagalit sila kasi marami na ang sumusuporta sa page. Siyempre, kung marami ang nagsuporta sa page, if you are not violating any whatsoever na required sa Facebook, edi ma-monetize yung account mo. Hindi ko naman yan hiningi. It is an automatic feature sa di na-monetize si Alvin. Galit na naman sila. Kasi na-monetize si Alvin. Yan talaga ang tao. Interview mo, mag-interview ka sa mga tao para ma-relay ang gusto sabihin or pwedeng sabihin, ibalita about kay PRD. Ang terminology, you're incentivizing what seemed to be ka ng question and answer portion, ganito, ganyan. Ang mga mainstream media nga, kinukuha nga yung mga information dito, di ba? Correct. Did I even get a single peso from that? No, nothing. Because I believe, Halos ang dami nila. di ba? Because for me, I believe that is information na dapat ang mga tao malaman nila yan. Correct. Pero yung mainstream media, pag pinapunta mo yan dito, may budget pa yan sila. Everyday pa yung budget. May pangkain, may panghotel, may pagganito. Si Alvin kasi nandito, hindi kasi ako grade. Wala kasi akong pakialam dyan kasi I believe na everybody should know what's happening about PRRD, lalo na yung mga sumusuporta talaga sa kanya. Yan, sige. Kahit walang mga credits, wala akong pakialam kahit hindi credits. Ang importante, malaman ng mga tao anong nangyayari kay PRRD. Tas ngayon, kaya nga ako nag-question mga kababayan, doon, nagsulat ako, ito yung question ko. Because it seems to me that the church is basically, or probably it's just me, sabi ko, sa post ko guys, sinabi ko dito, to what extent does the constitutional doctrine of separation of church and state limit or permit
religious institutions from engaging in political accountability mechanisms such as impeachment proceedings. Ang logic kasi dyan, merong separation of church and state. Pero, when it comes to impeaching an impeachable official, the church can act as a civilian or a citizen, a Filipino citizen in that regard, to operationalize or assist someone who wants to file an impeachment case against an impeachment officer. The same cannot be done with respect to the state, to the church. Kasi hindi naman impeachable officer yung church. But the question is, isn't this already an issue in between the church and state doctrine? Yan yung punto ko. Hindi man ako lawyer. So, inano ko talaga sa inyo kung sa inyo mga matatalino man kayo lahat, lalong-lalo na yung mga bashers, o di ba matalino kayong lahat, o di, i-answer nyo yan. Kasi, paano ko yung malaman, hindi man ako lawyer, di ba? So, yung mga matatalino dyan na nakikinig dyan sa mga gilid-gilid lang, you answer that question. O, tingnan mo ngayon, merong mga individuals, mga lawyers, they are going to ask the Supreme Court about what Senate President Tito Soto is doing right now. Questioning a decision of the Supreme Court, even saying openly, mantakin nyo, wala namang dissenting opinion. Kaya nga, di ba? Unanimous yung decision nila because all of the justices believed that in as far as the impeachment proceedings is concerned, articles of impeachment filed against VP Inday Sara is concerned, the lower house erred doon sa first impeachment complaint nila. Paulit-ulit yan sinabi ni Senator Miriam before, the ever brilliant, the president we never had. Sinabi niya, you cannot read the Constitution and make interpretation as if you are reading a newspaper account or reading a book, that your favorite book in that regard, and then interpret it. Sabi nga niya, constitutional law is the Constitution plus the decision made by the Supreme Court equals constitutional law. Sabi pa niya, so kung pwede pala yan, so everybody can read the Constitution and then we are going to interpret it the way how we see it fit. Pwede pala yung ganon. Kanya-kanya na lang tayo mag-interpret about the Constitution. Mabuti nga yung mag-file ng kaso doon before the Supreme Court to question the actions of now Senate President of the Republic of the Philippines. Ano yan? Yan yung punto de vista ko, mga kababayan. Tapos ngayon, sasabihin na naman nila na, wala yang magagawa ang Tay Kami Naman campaign, ganito, ganyan, blah, 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 and everything. Ang Supreme Court nga, hindi pa nga nag-decide doon sa mga pending petitions ng habeas corpus against in the manner that how the former president is brought to the custody of ICC. Sinasabi nila, but the Supreme Court already rendered a decision respecting the supposed jurisdiction of the ICC with respect sa kaso ni PRRD. That's a separate case. That's a separate issue. The issue here is this. In as far as the habeas corpus petition is concerned, pending before the Supreme Court, what will the Supreme Court decide on? Mag-1 year na guys, hindi pa nag-decide. Diba? Mag-1 year na, hindi pa na-decide. Yan yun. Kasi ayaw nila na ang ordinaryong Pilipino nalalaman ang katotohanan. Tingnan nyo, anong ginawa ni Senator
Alan Peter Cayetano in as far as their supposed exchange of brilliance ni Senator Kiko Pangilinan. Doon makikita mo talaga kung sino yung alam na alam ano ang posisyon ng Pilipinas kaysa sa gusto lang na parang i-trigger or gaslight lang yung mga Pilipino na magalit ko no. Ganito ganyan. O anong gagawin ngayon ng Senate na ang China nag-impose na talaga ng ban doon sa individuals. Di tayo padahan-dahan tayo sa mga desisyon natin, guys. Because we are talking about the entire Republic of the Philippines, the entire country. Yan yung punto dyan. You cannot drag the Filipino people in what seemed to be a purely politically motivated action causing harm to an ordinary Filipino. Can you imagine what will happen to the Filipinos living in China? If that's going to be the case, hindi nyo ba yan inisip? Gusto nyo lang na magalit-galitan ang mga Pilipino? Kasi I don't know, do you want to declare martial law because you only have something years to stay in power? Yan yung punto dyan. Ang malaki talaga na problema ngayon is what you did in as far as Iligan City and Surigao del Sur is concerned. That's the biggest question there. And you want us to stop what we are doing because we are showing up all the time because we have the time? And because we are doing that, iniisip nyo agad na bayaran kami? Grabe. Hindi ba pwede na we are only doing what we are doing because we are Filipinos and this is our bid? This is our bit for being a Filipino. This is what we want to do. Because there's only a few individuals who's given the opportunity to do this in our lifetime. Nobody else. It's also a form of sacrifice on our end. Kung magkahirap-hirapan kami dyan dahil sa desisyon namin, amin na yun. Di ba? Alam naman namin siguro ang consequences or repercussions of our actions in as far as what we are doing is concerned. As long as hindi kami nanghingi sa inyo ng pamasahe or whatnot or nagpa-budget man dyan na dito sa amin, pangbayad sa aming mga renta or kung ano-anong mga chichiburetche, all you can do, of course, you are entitled to your own opinion or criticism or feedback, but we in the same manner that we are entitled as well to our response. Yun. Ganyan yan mga kababayan. This is a two-way street. Hindi pwede na isang street lang tayo, hindi. Dalawa dapat. Diba? Yan yung punto de vista ko. Kung ano-ano na lang ang pwedeng gawa na istorya, ganito, ganyan. So yan yung punto dyan mga kababayan. Gagawan-gawan ka pa ng istorya. Talagang pumupunta yan sila dyan kasi magpa-appoint yan or ganito. Kalami ng buhay namin dito. Ginoo ko. No? Actually, I'm doing this because I feel so privileged that I'm living such a very privileged life. Pag wala kang trabaho dito, nawalan ka ng trabaho or whatever, the government can subsidize you while you are waiting for another job to accept you, di ba? Meron yung option na yan. And they will determine how many months you're going to receive that subsidy. Pero kung ayaw mo naman magtanggap niyan kasi ang dami mong savings, sa'yo din yan. But the problem kasi na napapansin ko, sa ating bansa ngayon, pag sa politika talaga ang ginagawa, we all know how politics is done in our country. Just because we accept the fact that that is politics, it doesn't mean that we can react otherwise. Na pwede na lang na character assassination, propaganda, ganito, ganyan, siraan ka na kung ganito, ganyan, hindi naman totoo. And for individuals such as myself, I don't want to engage in what seemed to be a very pointless argument because because the fact will remain
that somebody who dislikes you will continue disliking you whether you're going to explain otherwise, di ba? Tama. Kahit sabihin mo pa na ang gusto kong kulay ay green, pag sinasabi nila hindi, orange ang sinusuot mo, orange na talaga yan. That means it reflects their character, not mine. Yan yung punto de vista dyan, mga kababayan. In the same way, that I don't care what people say in as far as what I'm doing to PRRD is concerned with respect to the situation of PRRD. Because this is my decision in the same way that other people are coming here is concerned as well. It's our decision to show up. It's our decision to consistently fight whatever fake news is concerned in as far as what we are doing is concerned. Yan yung punto de vista dyan, mga kababayan. So you cannot make me do things which completely is juxtaposed to what I believe. Because that's me. That is my personality and my character. I respect your point of view as well. In the same way that you must respect my point of view. Yan yung punto. That is how democracy should be like. Hindi pwede yung, kasi hindi mo nagustuhan yung punto ng isang tao, papakasuhan mo. Pagkaso pala doon, dismiss kasi wala naman palang enough grounds. Diba? If you're a public official and you cannot handle the criticisms or feedbacks which completely are sometimes very painful, then you cannot be a politician at all. Ibig sabihin, you are an onion skin and you are not meant for the job. The job as a public servant requires for you to be for the people and by the people, with the people, with everything that you are doing. Hindi yan ang mga tao na you're supposed to represent, your constituents, are not your slaves. Are not your what? Mere subjects. They are, by the way, the people who chose you to hold the public office that you're supposed to represent their welfare and interest. You are not a feudal lord. That's why they're saying feudalism and slavery is already gone. No, it's not gone at all. Ang nakikita ko talaga, most likely yung mga elites at mga oligarchs, they have this very feudalistic behavior that those who are beneath them, let's just say socio-economically, very disadvantaged individual, they think that you are beneath me, so you work for me. You're supposed to make hallelujah me kasi I am going to represent you in the House of Congress. No, you are supposed to be workers of your constituents, not the boss. The boss, anong sinabi ng mga constituents mo, yun ang sundin mo. Hindi yung magdala-dala na, kanya-kanya ka lang magdesisyon sa pirma ka ng pirma na ang mga constituents mo, ayaw pala na permahan mo ang impeachment complaint against kay VP Inday. But no, because you are so shackled to utang na loob sa mga party bosses mo kasi hindi ka bibigyan ng budget, certain budget na hindi man ma-benefit ng mga constituents mo. Kasi substandards naman ang paggawa ng mga flood control whatsoever ganyan. Kaya fina-fact check kayo ng mga ng nature eh. Sabi ng nature, nagawa na pala itong flood control dito na lugar ni ano. Sige, i-fact check nga natin, ipabahain nga natin. Ayun, lumabas ang mga graba. Graba lang pala. Di ba? Yan yung punto de vista dyan. Yan yun. Kaya nagagalit kayo pag nire-real talk kayo. If you feel that you do not resonate my politics or my point of view, then by all means, block me or I don't know, get away from this platform. Ganun lang. In the same way that I will also respect your position, di ba? So that's why I don't understand. I really don't understand why people are trying to impose their point of view to us. That's it, mga kababayan.
Yan. Isa yan. Oh. Kaya tayo mga kababayan, please, kung bigyan man tayo ng pera sa election kasi that's already a practice most likely in mga, sa inyong lugar ba nagbabayad din ng mga ano? Sa during election, binabayaran din yung boto. Oo, Di ba? That's a practice already every politics. So, ang gawin nyo ngayon mga kababayan, kasi pera nyo din naman yan, tanggapin nyo yan. Alam mo ganun ang ginawa? Oo. Ang laki ng bigay, tinanggap, tapos Oo. ng election, Duterte pa. Correct. Exactly. Dapat ganyan gawin. Oh, sampalin kayo ng 20,000. Oh, pera nyo din naman yan. Tanggapin nyo. Pero ang pagboto nyo, konsensya nyo. Tingnan nyo, nagdusa tayo ngayon na ano tayo ngayon for 6 years, tangina. Sana continue na sana yung mga big ticket projects natin na ma-develop naman yung Mindanao. Puro na lang dito sa Imperial Manila, Imperial areas. Tanggapin nyo. Tapos iboto nyo yung ano niya sa konsensya sa puso nyo. Hindi man nila yan makita doon na, ay nagboto pala si Alvin, ni kay Kuan, nabigyan ko to ng 1 million palang binigay dito, tapos yung nagboto sa akin, kunin ko yung 1 million. Walang ganyan. Ginoo ko. Pag once nandoon na kayo, kung meron mang titingin sa ballot box nyo, yan, ano ba yan? Ibalita nyo, isumbong nyo yan. Ganyan man yan. Sus, ginoo ko. Mudagan ko sa amua. Para magkuan ko dito, magkuan agad. Kadaog yung kami. Menga-menga. Mudagan ko dito pagka-congressman, nga ano gud tawon. Right man ako, ang mudagan ko, dagan-dagan, nagug ko, ay kwartahay. Makita ako dito, ay kwartahay mo na ako ang gusto panerbisyo. Way kwarta-kwarta, kaya wakay kwarta man. Later on, maging anak ka. Simba ko po. Joke ako for the chick ako. Maninood po dahil ka. Ako lang ba? You never know Gani. what happened. Tisningan nato, way kwartahay. Kuan gyud ta kung gusto nato kabaguhan. Way kwartahay, mudagan-dagan lang. Ano, di ba what if ba ganyan din natin ba katulad sa mga Duterte walang pera-pera sa Davao. O sige, ang desisyon nasa inyo mga katawhan. Unsa gyud inyong gusto? Hangtod karon gusto nilang bataan ni sige ratag baha. Sige ratag kuan ani ang mga project and everything pila na ka milyon. Billion pala. Ulat lang pag So, makalingkod. dapat yung mga tao, alisin ang mindset na ang pera. Oh, mindset. Pila, ragyapon na. Dili pera, ang pera is just for the moment. Pila ro nakadlaw. For example, makadawat kay 5 mil. Dawaton nila kasi ilaha po. Gani, kay, siyempre, dawato naman nila kay 5 mil. Ang bayad, let's say, 1,000. Ang bayad, pamalit sa boto. Tapos, ilang alaw lang yan. Ilang case lang yan ng Red Horse. Pagkatapos yan, ilang years ka Oh. So, you cannot complain kasi tumanggap ka man na animal ka. Buisita ka. Oh. 'Di ba? Kaya dapat, ganun nga ginawa nila doon. Tinanggap, Oh. tapos hindi Walang kwarta-kwarta. Dilita sa serbisyo ta na sakto. Ang naimang ginahangan, alam mo, natanggap ko ba, mga mag-message sa akin, mga taga-iligan. Nasad talaga ko sabi nila, DSWD, Distribution of Goods or Assistance or ganito ganyan, gina-profile pa. Ano pa i-profile? Ano ba to? Slightly damaged ang bahay? Or, let's say, more damage or terribly damaged. So naa siya category. So naay mga kani mong madawat kay slightly damaged mga 5,000 lang sa ka. Kani more man 10,000, 15,000. But actually lahat damage, affected lahat. So magbigay ka na lang ng 10,000 for all or 20,000 for all ganyan. Dapat applicable sa lahat. Ang ending, ang makatanggap auntie, mga uncle, mga relatives sa po dito sa mga kuan ana. Ginawa man nila yan sa purpose din. Tumatanggap ng purpose, grabe pala kadato. Oh. Nangyari din yan sa inyo? Yung mga ganyang bagay? narinig ko pag yung sa purpose, pag abroad yung anak, hindi nabigyan. Oh, hindi nabigyan. Pero ang ending, dapat magkasita, doon yan sa mga marginalized ibigay. Ang nangyari, ang lalaki ng mga bahay, nakatanggap pa ng purpose. O yan, bakit walang nagreklamo dyan? Oh. Namimili, dapat hindi. Kasi yung pira-pira sa eleksyon, ang yayaman lang niya, ang ginagawa kasi nila, may tatakbo, purok leader, leader anak nakuha nila dyan sa barangay, ikaw din na purok, o pila imong tao, ganito kasi ang strategy nila, 20 ka tao dyan sa purok, 20 ka tao dito, so lahat ng purok, let's say may 20 ka purok, tag 20-20, just to get the right amount of votes para madaog yung ka, let's say the majority or the winning number da sa imong location, to garner the sufficient amount for you to be declared mayor. Pero every kwan makadawat ka kwarta ana. So ibig sabihin hindi na lang kita pwede mulihok pag walay kwarta. Bawal na gyud ta na
pareho sa atong gibuhat karon na bahalag magagastos tag whatever para lang gyud sa tao na bigay sa atin ng pagmamahal. Amin lang let's give back to him ba what he did, what he gave to us. Safety and security. So kailangan talaga na may pera. Di na ba pwede ta kadako sa ato? Ay, di mahinon siguro kadako. Okay man atong sweldo and everything. But it's also a sacrifice because we could have just shopping na lang or magkaon ta, but instead we pay it exclusively mga extra cost nato diri kasi syempre mga nita diri kapay social events, mga inom pa ta, magkaon pa ta. These are all cost, di ba? But we don't mind at all because it's part of the process. Oh, di ba pwede na mudagan ka pag congressman walay kwarta? Kuan lagi ka plataporma ka lang or something, mudagan ka, di ba? Ganun dapat ba? Bakit kailangan pa natin ng pera? Pera is supposed to be, like here in the Netherlands, pag tatakbo ka, dapat based sa imuhang capabilities, educational attainment, what you have done, ganito, ganyan, blah, blah, blah. Kasi every di ba, kuan pa man sila, i-ranking pa man sila kung number 1, number 2 ba ka, number 3 ka, mag-vote tayo dito ba? Oh, anong gagawin dyan? Walang pera-pera. Ang ano pa nila, campaign pa lang nila, parang 1 week lang. Oh, parang 1 week lang or a days, mahibalaan na nimo na mauni ang mga candidates, ganito, ganyan. So, dapat, you have a job as a voter na tingnan mo kung sino yung iboto mo. Hindi sila ang magbenta sa kanila. Sabi, meron silang listahan, okay, 1 to 15, ito yung mga dapat botohan mo. So ikaw, tingnan mo anong ginawa pala nito mga Poncio Pilato, mga buisit na to. Di ba? Ganyan dapat. Sa atin kasi, nakita lang natin ang kuan pag filing of candidacy na. Nalaman natin, 3 lang lalaban. O sino ba dyan? Sa 3. Pupunta pa ang mga animal doon na sa kasi tawag anagang yung yawa lagi tong Tagalog ano ako talaga sa Tagalog mahirapan ako. Pupunta lang doon sa meeting de avance doon. Pagdating pa doon, ang sinasabi lang is puro paninira sa mga buisit na mga ano ganyan, 'di ba? Puro paninira. Oh. Why can't you just dapat na i-rule ang COMELEC na it's only purely what you are capable of doing, what can you offer. Kasi even the national level, yung mga debate, di ba, sa mga president, o anong masasabi mo, mga issue ng mga ganito, mga partisan politics kayo, mga whatsoever. You give us what you can offer and how you plan to achieve that. So, ibig sabihin, in 6 years time, what can you offer? Itong ma-offer ko. Pag hindi mo yan makuha in 6 years time, your political career is completely over kasi ganyan man dito, guys. Dito, pag mag-promise ka, guys, na in this term, dapat makabuo ka diha ng mga dalan or whatsoever. Pag hindi mo yan nabuo as a party representative, ang party mo hindi manalo. No? Yan man dito, guys. Bakit hindi natin yan gawin sa Pilipinas? No? Bakit kailangan talaga na involve ang pera? Lagi talaga, always. Oh. Kaya nga sabi ni Sir Bong sa last interview, because I was so privileged enough na nabigyan ako ng opportunity na yun pala yung pinaka-last na interview na talaga ni Sir Bong. Sinabi niya, I can only relay my personal point of view. The middle class, the educated Filipinos, it is our duty to inform those who are illiterate, uneducated, less educated, about their rights, about what's happening to our country, for them to have a proper discernment and understanding anong nangyayari sa bansa natin. Para hindi sila kanabitong maatik-atik na, dili butahi ko nimo dili kay ano and everything. No. Dapat tayong lahat malaman natin anong ginagawa ng mga buisit na yan. Ganyan dapat ang punto ko ba. Because it's so sad. Sad talaga para sa akin na ganyan. Diba? Napanood ko nga. Tapos meron pa ditong meron pa ditong style sa atin na sayaw-sayawan ka lang dyan ng gwapong kandidato. Ay, potential ka isugo. Meron pa tayong dito na sayaw-sayawan ka lang dyan ng mga cute na kandidato and everything. Ano daw, kagaya sa amin, sir, may ayuda sa mga, sa mga senior citizen, mabigyan ng mga anak and everything. Alvin, ay thank you, Ma'am Esther Palera. Salamat, Ma'am.
At least nakuan po akong tilaok na sakit na mugid kaayo man pero karon marag laban gyapon ko kay na may nagkuan ma'am. So motivated na po ako. Mahirap na magbago yan paglaki nga na palaki ang bigay nila pataasan pa. Hindi ako maniwala dyan, Alma. Bakit? The Netherlands, it took them 50 years because the Netherlands also ganyan din sa una, ang Netherlands. Na hindi sila umaano dahil sa hindi sila bumoboto because of merit. Binoboto din. Mayroon din, parang katulad din sa atin na politics. It took them 50 years to change that behavior. Kung hindi natin simulan ngayon, kailan pa natin simulan? So kung hindi talaga natin simulan, wala talagang mangyari. Yan yung punto dyan. Hindi ibig sabihin na mahirap na imposible. Lahat ng mga bagay na maganda, in the same way, when Thomas Alva Edison created or invented the fluorescent, it took them 3,000 times. So ibig sabihin, more than 2,000 failure in the experiment before na success ang paggawa niya ng fluorescent. So in order to succeed, you need to fail. And to fail is not a sign of weakness. It's a sign of progress because you are trying. Yawa na ano na talaga ako ba? Emotional na talaga ako guys. Sorry guys ha. Ganito talaga ako guys. Feeling ko ma-achieve natin na Oo. kung tamang tao yung tumatakbo. Yan yung punto. Kaya mas malaki ang Pilipinas kaysa Netherlands, mas malaki ang population. Correct. Mas malaki ang population nga. Ibig sabihin, dapat mas mayaman tayo. Kaya nga, di ba, nag-ano sila ng mga trillion and everything na mga mali-maleta ang nakukuha nila. Kasi, ang daming pera sa Pilipinas. Umuulan. Maambon siya, guys. Actually, konti. Ay, nako. Murag wala ni nakakape, wala gyud. Wait lang guys, sakit akong tilaok guys. Nagsakit akong tilaok na guys. Alisa, di madali ang suntok sa buwan yan. Hindi, I respectfully disagree. Hindi ibig sabihin, hindi madali. That doesn't mean it cannot be done. It can be done, but with the right political will, with the right people, with the right mindset. Hindi yan pwede na, kasi mahirap, hindi mo na lang gagawin. Hindi. Lahat ng masarap, mahirap yan. Mahirap kunin, mahirap abutin. Ang hirap abutin ng buhay na marangya. Hirap yan, pero hindi ibig sabihin na imposible. Ako, naniniwala talaga ako na kaya mong, kung kaya mong isipin, kaya mong gawin. Totoo yan. The limitation of an individual depends on the capacity of your brain. Ibig sabihin, if your brain can think of the limitless possible things, then it is possible. Ganon yan. Hindi pwede na magsabi ka na, hindi yan pwede, wag na lang, matulog-tulog na lang tayo sa pansitan, bahala na lang kayo dyan, basta importante, maganda ang buhay ko. How about the marginalized? How about the people who doesn't even know how to read, write? They don't even know how to defend themselves or to defend their rights with respect to their ancestral domains. How about those individuals who doesn't even know how to identify different denomination of money? How about those who cannot even argue
and defend themselves for those who want to exploit their rights. So dapat gawin. Dapat lahat marunong. Dapat hindi pwede na merong mga hindi marunong dyan sa bansa natin, na hayaan na lang natin yung mga marunong. Hindi, dapat dito sa Netherlands, kaya hindi pwede dito ang mga bullshit tumakbo eh. Hindi pwede dito, di ba? Hindi pwede dito ang mga mengga-mengga na magtakbo ka lang takbo ka lang because kursunada. Hindi. Because they have intelligent voters. They are going to look at your track record, anong ginawa mo, sino ka bang animal, kaya Poncio Pilato ka, bakit ka tumakbo. Ganito dito sa Netherlands, guys. Hindi pwede dito na tumakbo ka lang kasi you are from a political family or clan. They have a very, very rigid discernment and determination. Kung deserving ka ba na Poncio Pilato ka, na iboto ka nila. Ganyan dito. Sabi niya, di nga imposible pero madali lang din buhay. So di mo magawa at magagawa na at mapapagpatuloy din. Madali din. Ano daw? Tarungin mo kasi pag Alma, pag-comment para ko siya. Hindi mo man tinarong. Tarungin mo pag-comment ba? Buta-bungol ang mga tanan, Ginoo ko dapat na yun in taon mo lihok ng tanan. Correct! Hindi pwede yan. Hindi yan pwede sa akin. Because it's difficult, it shouldn't be done. Hindi pwede yan. If you find it difficult, have somebody do it. One that's more deserving, one that's more decisive, one that is more passionate. That's why I like Gina Lopez before. Oh my God, how I wish, Ma'am Gina, you were appointed as the Secretary of Environment and Natural Resources. Because I conform to the point of view of Ma'am Gina. If you are only going to put into account the economic and the people aspect of what seemed to be development, subjecting the environmental aspect down the drain or disregarding that in the process, there will be no environment at all. There will be no businesses at all and people to protect or economic gain to look after if there's no environment at all. That's how important. Dailig. Ano daw? Tarungin mo kasi pag-comment, Alma. Diba? Oo, iba dito kasi di nahabol ang pera. Walang korupsyon dito sa atin, pera habol, kaya buhay ang kapalit. Correct. That way is so difficult to win in any political any position or whatsoever in the international level. Because if you're a Filipino, you are already perceived as a corrupt individual. Yun. At sa atin, buhay or pera. Correct. Dito, importante din. Muulan na, no? Kaya nga muulan na talaga. Sa Pilipinas ka lang makakita na somebody justifying the arrest of PRRD. But however, when it is applied the same to her family, openly sinabi niya, nagkakaso ang asawa ko. Tinago ko ang asawa ko. That was my advice. Can you imagine the hypocrisy? Just because you are not in the situation doesn't mean that nothing is questionable in the process in as far as PRRD is concerned. Kasi salungat ang politika ng taong ito nasa likod natin, si PRRD. Salungat sa politika ninyo ngayon. Nakasulat na sa tubig na ang flood control, si Buta na yon. Ano daw? Sabi niya, nakasulat na sa tubig na ang flood control, si Buta na yon. Olin. Anong si Buta na yon? Ano ba yan? Hindi ko na naintindihan yung comment mo, Alma. Nawawala ako sa sa tono dahil sa comment mo. My God.
Take your time sa pag-comment. Huwag namang magmadali. Kasi hindi man to exam na pass your paper na 1/4 sheet of paper, pass your paper, finish or unfinished. Hindi. I-finish mo muna. Sa atin kasi, kung magaling ang namumuno, kagaya ni PRRT, after sa term, pagpalitan, sisira ulit kagaya ngayon. Correct. May tanay na minaw sa buhaya ni Moron para maigo gamay. Mga buaya! Maminaw mo. Mga animal mo. Sinabi ni Lee Kuan Yew, the problem with the Philippines is the media in itself are partisan to the curtailment of what seem to be important thing na dapat malaman ng tao. Ginagawa tayong mga tanga. Kaya dapat tayo, makiisa tayo, magbasa tayo, let's discern, let's be critical, ganyan dapat. Oo. Ay, nako. Ay, na daw nag-DM si Jefferson B. Sa may DM ni Jefferson B. Ay, nako. So, DM na mo Jefferson. Bura na pala yun. Sabi ni Alvin. Ay, nabura niya? Hindi, I mean, sabi niya. Buta? Bura na yun. Bura na yun. Oo. Kaya bura na. Hindi pwede bura. That doesn't mean na gastos na yun that we cannot ask for accountability. There is accountability. There should be accountability. Yan yung punto de vista dyan. Sama ni mo ko answer. Ay, sir, Jefferson, I know what you mean because I come from that. I grew up in that area. Later na, sir. Thank you for reaching out. I know what you mean. Tagain ninyo og banda. Si Dong Alvin. Banda. Unsay ganap na birthday ni Tatay Digong. Sa birthday ni Tatay Digong, Saturday na siya, guys. We are going to celebrate it here sa Duterte Street. There's nothing more significant and more important location to celebrate it but here sa Duterte Street. Wait lang, guys. Wala kaming masilungan dito. Sabi ni Alma, accountability sana, kailan pagputi ng uwak. Ang accountability, Alma, hindi mo yan masabi na, okay, accountability bukas agad. Hindi, kasi merong proseso. Kung gagawin mo yan, ibig sabihin, diktador ka na. It needs to go through a process. Kaya nga, ito si Senator Ping Lacson na sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee report, hindi man sinabi doon ang mga mastermind. Ginoo ko. Ang mga reference lang doon na mga dapat pakasuhan and everything, yung mga taong dapat mawala sa Senado because excited na ba sa impeachment ng VP Inday para hindi makaboto? Bakit wala doon ang mastermind? Nagniwag na si mastermind, pumunta sa Congress. Pumunta sa Congress yung mastermind. Naghaliluya ang mga congressman and women dito. For your information. Order ko cake timing, wala work. Yes. Punta kayo dito. Oo. Yan ang punto dyan. That is part of accountability, Alma. That's the process. Hindi pwede na sabihin mo na lang na accountability yan dapat. No. It needs to go through a process because we are living in a democratic society. Hahaha, si Lacson. Pwede ba yon? Ay, naku, ang sarap na talaga magtungit ba? Agaray, ulan init, pista sa langit, ulan landong, pista sa silong. Kani, ulan ngit-ngit, unsa man na siya, pista sa ahaman na. Gapista na dito sa mga House of Representatives. Oo, mo na siya. Sabi nga ni Senator Miriam Defensor Santiago, the opposite of progress is Congress. Totoo. Bakit niya nasabi? Bakit? Kasi, instead na progresibo, ang kanya-kanyang mga distrito,
Saan na ngayon? Ang iba, haligi lang ang project. Magkano yung project? Milyon-milyon, haligi lang. Oo. Samot ang gagapo ba sa mga... Yan yung punto dyan, mga kababayan. Oh. Dili bawal ang tunghit diha, dili man. Oh. The House of Lacos, correct. Oo. Sige ko kahadlok ni mo, Ma'am Renita. Oy, ma'am. Ay, gid ko apa-apila-apila diya, ma'am. Kaya mo na ginawang kamat yan. Kaya pagkigunahan na. Ay, nako, Lord. Kung kailan pa tayo lilihok. Ay, ano may ang tilihok sa Tagalog gang? Gagalaw. Pasensyahan nyo na yung Tagalog ko. Hindi man yan perfecto. Kailan pa tayo gagalaw? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi dito, saan? Oh. Mga congressman at woman kayo, magsasabi-sabi pa, repent, repent, repent. Kayo ang mag-repent. Totoo lang, kayo ang mag-repent. Pa-walk out pa, pero nakangisi. Grabe, oy, maramo dinag ka ng mga, ano ba kayo? Member ba kayo before ng mga theater group? Mga ano kayo? Ang galing nyo acting. Paano ba yan? Ang galing-galing mag-acting. It's definitely sufficient. It's insult to the ganito-ganyan ng mga pera ng taong bayan. Because of that, I walk out, sabay smile. Nidagpi pa ka dito sa nagpirma sa kay BP Inday Sara Duterte. Di pa ko kalimot ni mo. Congressman, I saw you. You were sitting next to the person. Nagadila-dila ang dila. Gaana og dila o, dila na ko. Basi screenshot. Oo. Wala mi payong. Kaya wala naman po mi ingon ani. Wala mo mi hubon. Ah! Agaray! Mau na dira. Ano sabi ulang sa You disrespected the constituents of Congress Miao Barzaga. You impose sanction sa iyaha. He is constitutionally voted by sa distrito niya. Pero kayo mga ano bang tawag ko sa iyo, mga Congress, mga members of Congress, lalong-lalo na yung mga rabid, Martin at BBM, aligned individuals. You feel that your power is so supreme that you are, I don't know how to say that, you are above everyone else and everybody should go kneel and praise all of you. Otherwise, repent na naman. Grabe kayo. You hold moral ascendancy over others. You do not have moral ascendancy. Not today, not tomorrow. Repent with a dila. Dapat i-edit nyo yan. Repent, tas magdila-dila ang dila. O, ganyan. That's what you are. You are basically saying that to yourself. Repent. O, dapat gabihin mo yan sa mga kasamahan mo. Mag-repent kayo. O, sino kaya dito ang mag-repent? Ganyan. Dapat. Hindi, 2:00 na dito. Pag impeachment again kay BBM, 2 impeachment lang ang maximum. Kasi pag sumiti ka ng pangatlo, all of a sudden wala doon ang Secretary General, at yung tao na supposedly deputy hindi tatanggap kasi bawal daw. I cannot tanggap. May 2 naman siyang kamay. Pwede naman siyang maganyan para matanggap niya. Hindi niya matanggap-tanggap. Oh. Dapat sinabihan mo yun. Repent. Oh. Tapos ngayon, kay BP Inday, February 2 pa lang, tinanggap na. Hindi pa ni-referred agad doon kay House Speaker. Oh. May pangatlo pa ngayon. Sumasali pa ang church. Bakit? May promise ba dyan? Sa mga individual na yan? Repent. Oh, ganyan na naman.
Oh. Ay, nako. Muna kami doon. Sa kabila. Sir, okay na ka, sir? Oh. Don't worry, sir. Kami, lalaban kami, sir. Huwag kang makalala. Ilalaban ka namin. Oh. Yan, suntukin mo yan sila, sir. Pag susuntukin nyo yung mga ano na yan. Oh. Oh, sir. Puntahan mo na namin yung ano mo, apo mo, sir. Oh. Sunduin na kita dyan. Ang nagpapahirap sa Pinas, ang mga salot. Oo, totoo yan. Mga buisit. Di man po si Pungkol. Ano ba? Ano bang Vin trust me? Brian. Ano bang i-trust ko sa'yo, gang? Wala na, hindi na ako nagtatrust. Nawasak na yan. Ah! Chima. Alam po kaya niya. We don't know. I don't know. We are not privy to that. Ano, let's not talk about that, gang. Mm. Hello, Ma'am Evangeline Jones. Thank you, Ma'am. Thank you po, Ma'am, sa inyong ano, Ma'am. Oo. Sa inyong pagpasen nila si Kuan na po gang. Oo nga. Taga din ako na siya. Oo. Dili ko high blood, uy. Ano gutawon? Dili ko high blood. That's me. Hi, Mami Janet. Kuan na, real talk ko na nakakuagang. Wala high blood, high blood. What's happening kada sa plan? Correct. Halingot to namin ang naman. Correct. VP, sorry VP ha. Passionate lang ko. Ano na tayo pong namin naman ka sa kong live. Anak yun na. Time na buutan. Buutan na dili. Time na dili buutan. Anak mag yun ang live. Mag-fluctuate mag yun na. So daw? Binihara na to. Oh. Unsa naman to oras po? 3 naman to kapin. Plus, ito ni kaf man to? Ari di ay. Asukar gamay. Asukar? Posible nga, ubos pa yun. Hmm. Ano ko sa kanit-kanin. Ako magbakasyon sa Pilipinas 1 month. Tapos pagbalik na din sa Novelan, gusto ko ng insulin. Nagpataka ko siguro pakumba. Mao. Ako kaya careful ko. Gusto ko ng insulin. Ma'am, kuan ma'am. Katugnawa na gid daw eh. Yun. Ay rapod na kita na dili kay picture dali rapod kay ang picture na to bila na takabuok. Tulo ra gud ta. Tingod, agwantang katugnaw. Kaya yung kasi gini yun, go to 32. We go to 32. Ano, siya naman yung gusto. Mobalik na mo dire di na mo balik Pilipinas. Balik kami. Anya. Kasi karong May, Ah, April.